Mga kababayan, ako po ulit si Deo Duran TV. Palambing naman po ng like at share at subscribe po sa may YouTube channel. Bali, meron po tayong tinutulungan ngayon mga autism, mga pan-therapy po nila. So, kailangan po natin ma-monetize para makatulong po tayo sa mga bata na may autism po, mga kababayan. So, tuligsain lang po natin tong mga salot sa lipunan ng bayang ito na habang tayo pumapasok sa ating trabaho, pamasahe, gigising ka ng maaga para makapasok ka sa trabaho mo. Problema mo lagi ang pamasahe araw-araw, pangkain, para makapagbayad ka ng tax, pang gasolina, pang mayaman, lahat po ng mga salot sa gobyernong ito. Nagpapakahirap pa po araw-araw. Anyet, ang mga naghari-hari ang politiko sa ating bayan ay inuubos ang pera ng bayan. Araw-araw. Para lang makabayad ka ng buwis, tuligsain po natin to mga anak ng mga politiko. Na kung magpaglustay ng pera, pinabalandra pa sa Facebook. Anak ni Rapi Tulfo. Isang gabi, 2 milyon. Isang araw, 7 milyon. Mga kababayan. Anak ni Saldico. Isang kainan, 1,700,000 mga kababayan. Anyet, tayong mga ordinaryong Pilipino, butot balat na hindi pa umaasenso sa bayan natin. Bakit? Dahil sila lang ang nakikinabang ng pera ng bayan. Pakinggan po natin itong mga favoritong kanta ng mga bangag, adik, kuratong dito sa lipunang ito na walang ginawa kundi magnakaw ng pera ng bayan. Ngayon, binubuto natin sila para dapat tayo pagsilbihan. Pero ang ginagawa ng mga hayop na to, limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan po talaga ang nakakalungkot lang isipin. Kasi, bakit po? Tayo po yung nagpapakahirap na gumising araw-araw para lang makasahod at makabayad ng tax. Anyet, uubusin lang nila. Nakakalungkot po talaga, mga kababayan. Pero, yan po ang ating mga binutong politiko na walang ibang ginawa kung hindi limasin ang pera ng bayan at mamuhay ng marangya. Tandaan nyo lagi, isipin nyo naman po, ang gaganda ng mga sasakyan. Mantala ikaw, pumapasok ka, gumigising ka ng umaga, nagbabaong ka, itlog, sardinas, noodles, ang mga hayop ang kinakain sa umaga, mga mamahaling pagkain. Hindi, wala talaga mga konsensya itong mga hayop na ito. Pakinggan lang po natin itong favorite song ni BBM, mga kababayan. Bago po natin umpisan, tuligsain ang gobyernong ito na ni Marcos na wala nang ginawa kung hindi mithit ng Johnson's baby powder sa Malacanang. Tingnan lang po natin. Pakinggan lang po natin itong favorite song niya, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos. Yan ang favorite song. Ang ginawa nila sa Masbate, nagbagyo. Di ba po? Nagbagyo sa Masbate. Alam niyo naman po yan. Bayan po ng nanay ko yan. Nawalan ng bahay, wala ng tira. Di ba po? Ngayon po, pumunta po itong magaling nating presidente. Bumisita. Anong araw nangyari ang bagyo? Biyernes. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes,
Merkulis siya pumunta. October 1, mga kababayan. Ang hayop na presidenteng ito, may DO pa. Bernis ang bagyo, hindi ayaw pa istorbo ng Sabado at Linggo. Naglunis pa. Nagmartes. Nagmerkulis, saka pumunta doon sa Masbate. Ibang kahayupang utak nito, mga kababayan. Ayaw pa istorbo, nag-DO pa. Ano bang hinit-hitin nyo na sa Malacanang, mga kababayan? Hindi nyo na inisip na mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Umpong na nandoon sa Masbate, ngayon nyo lang pupuntahan, October 1. Pakinggan lang po natin ang kanyang paliwanag, mga kababayan. Kung bakit siya ngayon lang nakapunta doon sa Masbate. Kasi nakakalungkot po, Berniso yung bagyo. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis pa pumunta, 5 days, mga kababayan. Ganito kalupit itong presidente natin. Talaga siguro unstable talaga siguro ang utak nito. Baka puro powder na. Johnson's baby powder ng utak nito, mga kababayan. Pakinggan po natin ito, yung talumpati niya doon sa Masbate. Lalo-lalo na dito sa Masbate, marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung... Tingnan mo yung presidente natin. Ha? Hindi niya alam na magkaroon ng lindol nung 30, iuno. Ganito kahangag itong presidente natin, 30. Di ba? Kagabi lang yan, auno. Alas 10 ng 31 ng gabi. Walang alam itong presidente natin. Ano ba to? Ayaw pa istorbo? Binilindol pa yata. Walang alam. Saan ba napupunta ang intelligence fund nito, mga kababayan? Dapat ho talaga imbestigahan ito kasi parang wala hong alam itong presidente natin. Isipin mo naman, si VP Sara madaling araw pa nandun na. Ito, walang alam. Nilindol yata ang Cebu. Anong klaseng presidente ito? Ito ba ang binoto ninyo, mga kababayan? Wala talaga, hindi talaga marunong ito magpresidente, mga kababayan. Bakit? Kasi po talagang, ano po ito? Unstable po talaga siguro ang kukutin nito, mga kababayan. Isipin mo naman, 2 bagyo dumating, isa, si Umpong, may parating, si Paulo, at hindi alam nito na nagkaroon na ng lindol sa Cebu. Diba? Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Kagabi, kaya't nandito kami lahat Ulitin upang natin, lahat mga ng kababayan, pangangailangan yung ano niya, yung sinabi niya. mga Tuloy natin, yan. Kaya't nandito kami lahat upang lahat ng pangangailangan ng mga na-displace, yung nawalan ng bahay, wala ng tirahan, ay mabigyan ng tulong. Unang-una, siyempre, ito yung nakikita po ninyo, meron po tayo galing sa DSWD. Nandito po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. At nauna na siya. Anong... Yan, mga kababayan, wala po isa pa ang ano nito, mga kababayan, isa pa, mayroon pang isang video ito na talagang hindi talaga alam nito ang pagka-presidente, mga kababayan. Tingnan nyo po ang gagawin nito. May interview na naman po ito. Pakinggan lang po natin ito, mga kababayan. Lipat lang po natin. Meron pa po itong isang ano naman ito. Ito, mga kababayan. Ito na naman yung isang ano niya, interview niya doon sa mga media. Pakinggan lang po natin siya, mga kababayan. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there. But the earth... Nag-a-assist pa lang sila? Diyos ko, mga kababayan, talagang laging huli po ito. Uy, Mr. BBM, Mr. Marcos, presidente ka po. Kahit tulog ka, bangunguting ka, presidente ka. 24 oras po dapat ang serbisyo mo sa bayan. Anong klase itong presidenteng ito? Tuloy lang natin siya, mga kababayan.
Quick was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers Tamo, napakaano nito. Wala talaga siguro alam ito. Hindi man lang masabi yung 6.9 na lindol magnitude. Ang numbers pa. Wala talagang it's a very big number laman- already. So Wala talagang laman ng utak nito kung hindi puro Coca-Cola, mga kababayan. Ito ba? Nakakalungkot mang isipin, pero nangyayari po talaga ito ngayon. Nakita niyo naman po, mga kababayan, kung paano tayo, lalo na siguro kung lusubin tayo ng China. Isipin mo, Bernis nangyari yung bagyo. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis lang siya umaksyon doon sa Masbate. At hindi alam nitong kulangot na ito na nilindol ang Cebu. Ito ba ang binoto ninyong presidente, mga kababayan? Kakatakot ito. Paano kaya kung lusubin tayo ng China? Baka doon pa lang ito magplano. Yung lusob na. Katulad nga ng sinabi natin nung nakaraan, mga kababayan. Bago niya ipagmamalaki yung flood control na 5,500 at marami pang gagawin. Kinabukasan, bumagyo. Lumubog sa baha ang Metro Manila. Anong sabi nito? Na-overwhelm daw ang bagyo. Ang flood control. Susunod na linggo, binagyo ang Bicol. Lumubog sa baha ang buong bahay ng mga matataas doon sa Bicol. Kahit second floor, lumubog sa baha. Anong sabi nito? Anong gagawin natin? Ganito kabangag ang ating presidente, mga kababayan. Kawawa talaga ang bayan natin kung pananatilihin pa natin ito sa kanyang panunungkulan, mga kababayan. Grabe po. Talagang napakabagal pong kumilos ito. Sipin mo, Biyernes ang bagyo, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis lang siya pumunta ng Masbate. Hindi alam nitong kulangot na to na may nilindol na ang Cebu. Bago pa siya pumunta dyan. Ganito hina ang ating presidente, mga kababayan. Sana, mga kababayan, matauhan po kayo. Kayo, mga loyalista dyan, mag-isip-isip kayo. Kasi hindi na po biro itong nangyayari sa ating bayan. Karma na po ito sa kanya, mga kababayan. Kasi mali-malita na pong perang nawawala sa bayan. Baka sabi nga ni Magalong, nakakalagay na sa isang condominium unit ang pera. Hindi na nila mabilang ito, mga kababayan. Kawawa talaga ang ating bayan. Kung hindi pa tayo gumising pa ngayon, kailan pa, mga kababayan? Sana matauhan na tayo. Kung kinakailangan po natin mag-ipon-ipon, gawin na ho natin sa mapayapang paraan po, mga kababayan. Kasi talaga hong sobra na, wala ho talagang alam ito sa pagka-presidente. Sipin mo na po, nakakalungkot. Kawawa ho yung taga Cebu ngayon, taga Cebu po ako. Doon po mismo, may kapatid ako doon sa Bugo. May mga tiyuhin ako doon sa Bugo. Meron po doon. Ngayon lang nila, may walang kuryente, walang makain. Sarado lahat ang tindahan, gumuho yung grocery. Tapos, itong presidente natin, hindi pa niya alam ang nangyari doon. Marami na nagkandamatay. Nataganan ng mga kisame, mga kababayan. Pero ang presidente natin, nilindol pa yata ang Cebu. Galing. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Don't forget po to subscribe my YouTube channel, Deo Durano TV, para matulungan po natin yung mga bata, mga may autism po. May therapy po nila, mga kababayan. Marami pong salamat at magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat.